Okay, so good day everyone. So excited na ba lahat na bumalik ngayong pasukan? So ang iba siguro nasa bakasyon pa, no? So most of us or most of the teachers ngayon, kung wala sa bakasyon, nasa trainings, nasa seminar, kayo po ba nasaan po kayo ngayon? So anyway, so this time, i-review lang po natin ulit yung mga topics na may encounter natin sa science. Okay, so unahin muna natin sa grade 7. Don't worry, ating i-discuss yung mga topics for grade 8, grade 9, and grade 10 para fair ano. So pero sa grade 7, sa mga nag-ask ng materials, wala pa po eh. So, ang inuuna ko po kasi is grade 8, tapos na, syempre, grade 9, tapos na, ongoing na sa grade 10. So, pag natapos, yan, sisimulan ko yung grade 7. Hopefully ha, pagdasal natin. So, anyway, dun sa mga nagtatanong doon sa mga topics, okay, sa grade 7 science ngayong term 1. So, may mga nagtatanong sa akin, nabago ba or kung may mga nadagdag. Actually, wala namang nabago totally. Kumbaga, yung ating nakasanayan lang kasi na quarter 1 to quarter 4 is ginawang tatlong term, 3 terms. Pero yung mga learning competencies sa matatag is yun pa din, yung mai-encounter nating mga learning competency. So basically, yung ating mga LE, pwede pa rin natin gawing basis. Pero pwede rin naman tayong what do you call this, improvise or gumawa ng mas madali. But, okay, ang mahalaga is sinusunod natin yung nasa curriculum guide or yung mga competencies na kailangan talaga na ma-discuss, okay, all throughout the year. At binigyan na din tayo, mas maganda ngayon kasi meron tayong budget of work. At doon sa budget of work is nakalagay doon yung mga learning competencies na kailangan nating ma-discuss. And luckily, yung grade 7 may LE na pwede pa din nating gawing basis. Okay, basis, yung LE kasi pwedeng gawing basis sa flow ng lesson kung paano mo i-discuss yung particular learning competency. Pwede ba rin namang halimbawa nakita mo yung mga activities sa learning exemplar or sa lesson exemplar rather, nakita mo yung mga activities doon na sobrang hirap na feeling mo hindi naman talaga mag-grasp or magigets agad ng bata, pwede ka namang mag-improvise. But when I say improvise, dapat align. Yung objective is yun pa din dapat yung mamemet at the end of the discussion. Kumbaga, yung activity pinalitan mo lang pero yun pa din. Yun pa din yung kahinatnan or na dapat na matutunan ng bata. Kumbaga, pinadali mo lamang. Okay, at madali na, magaling tayo dyan mga teacher. Ano? Magaling tayo magpadali ng topic na alam nating hindi mahihirapan yung mga bata. At maganda yon. Okay, so sige, proceed na tayo sa term 1 ng grade 7. So, ito po yung mga topics na mai-encounter or dapat nating ma-discuss sa grade 7 ngayong term 1. Kung titingnan natin from week 1, okay, week 1 to week 9, ayan. So, yan ay science of materials or chemistry. Pero pagdating ng week 10 to 11, it's part of biology. Definitely, di ba? So, ibig sabihin yung term 1 ng grade 7 is a mix of topics from science of materials or chemistry and biology. Na yan ay dating quarter 1 at quarter 2. So, ibig sabihin, yung quarter 2 na dalawang topics sa una, nakasama sa term 1. Inipod. Okay, so sa mga nagtatanong, dun sa mga teacher ng grade 7 pa din at sa mga bata na incoming, yun pa din yung mga topic. So basically, yung mga ginamit nating mga materials nung last year, pwede pa rin naman nating magamit ngayon. Okay, yun yung mahalaga. Pero okay. Mind you, yung ating lesson plan ngayon is bago na. So, yung ating lesson plan ngayon is naka-ilaw format na, no? Ilaw talaga. Ilaw. So, yun, gano'n na. Hindi na natin pwedeng gamitin yung nakasanayan ng DLL at TLP. So, meron na tayong bagong format ng ating lesson plan. Okay, so para ngayon sa bagong in-implement na 3 terms, ano. So, sa week 1 sa grade 7, ang ating i-discuss, pwede natin i-discuss yung topic na use of scientific models in explaining natural phenomena. Tama, yan pa din naman yung diniscuss natin last year. Week 2, particle model of matter, which is yan yung diniscuss din natin last year sa grade 7. Actually, nagturo ako last year ng grade 7, isang section. Kaya alam ko din yung mga topics na madidiscuss sa grade 7. Week 3, particle motion, spacing, attraction, and effect of temperature and particles.
Week number 4, arrangement and behavior of particles in solid, liquid, and gases. Changes of state, solid to liquid or liquid to gas or vice versa, yung mga ganyan, yung phase changes. Okay, so week number 5, scientific investigation process, yung ating scientific method, materials, method, results, and conclusions, yung sort of that. So, actually, itong week 5, ito yung pinaka-favorite topic ko pala sa grade 7. Sa quarter 1 or sa quarter 1 last year. And week number 6, measurement, skills, and use of standard units in scientific investigations. And then week 7, solutions, identifying solute, solvent, and basic concepts of concentration. Week 8, factors affecting solubility and identifying acids, bases, and salts using indicators. Actually, itong week number 8, itong topic na to ha, mag-aano lang ako comment dito sa topic na to. Masusundan pa to sa grade 10 actually yung pinaka-thorough discussion about acids, bases, and salts. Pero anyway, ang layo ano, kasi pagdating naman nila ng grade 8, wala naman silang may encounter na acid, bases, and salts sa chemistry or sa science of materials. Okay, so grade 10 pa talaga, kaya parang ang layo. Feeling ko na-forget na din ito ng mga bagets. Ano. Pero anyway, laban tayo mga teachers. Week number 9, proper use, handling, and care of scientific equipment. Ayan. So, parang hindi ko to naabot last year kasi, pero parang pinapyawan ko naman kasi sobrang, ano na din eh, nagtagal kasi kami dun sa week 6, Spy Brothers, Scientific Investigation or Scientific Method. Kaya dapat alam natin yung flow mga mamansur, hindi dapat, kailangan kasi nating matapos or ma-met yung mga competencies na to sa itinakdang week na yon. Kasi at the end of the day, di ba ngayong term, may dalawa tayong summative test and then yung term examination na tinatawag, hindi na quarterly, term examination. So, dapat matapos talaga natin. Ano? And then sa week number 10, compound microscope. Okay, ito na yung napaka-easy part. Okay, parts, function, and proper handling techniques. Okay, so kung may sobra pa tayo sa week 10 na days, pwede na nating idagdag yon sa week 11. Kasi itong week 11, mga mamansir, di ka ang haba nito. Okay, pag tinitingnan natin yung plant and animal cell, medyo ano lamang, medyo parang, ay, ang ikli naman niyan. Okay, pero mahaba po talaga yan. Okay, mahaba 'tong topic na ito, itong plant cell and animal cell. Kaya ayun, ano-ano din tayo ng ano dito, yung time management. Ayan, so ito yung mga nasa BAW. So week 1 to 3, learning competencies sa grade 7. Okay, use of models and particle model and changes of state. Okay, so recognize the scientists use models. Ito yung mga sinasabi ko kanina, yung use of models sa week number 1. Magkakasama tong week 1, 2, and 3. Okay, so ito yung mga competencies. Describe the particle model of matter, describe that particles are constantly in motion, use diagrams, explain the changes of state, yung phase changes. Okay, yun lang naman. So week 4 to 5, okay, ito naman yung mga learning competencies, yung sa scientific method, yung make accurate measurement using standard units. Okay, so week number 6 to 8, yung solution, solubility, and concentration. Week 8, science equipment, the compound microscope. And then learn, okay, bakit po nandun na yung compound microscope? Kasi dito mga mamansir, sa week 6 to 8, pag natapos agad natin yung solution, solubility, and concentration, pwede na tayong pumunta dito. Okay, or pwede na nating simulan itong compound microscope. Pero kung hindi naman ito ko tapos naman, itong solutions and solubility, pwede rin umabot hanggang dito sa week 8. Makain niya yung oras. Okay, ng week 8. So week 9 to 11, yan, plants and animal cell. Okay, so magdi-discuss din tayo dito ng parts of the microscope. Okay, ayan po. So yan lamang yung mga topics natin sa grade 7. Wala naman talaga pong nabago. Wala din pong nadagdag as is ang grade 7. Congratulations!